magtayo muna tayong lahat at manalangin tayo. Sa ngalan, samahan, sa anak, sa Diyos, sa Espiritu Santo. Lord, thank you, Lord, for guiding us. Thank you, Jesus, for help us. The blessings, Lord. Thank you, Jesus, for love. Thank you, Lord, that you are faithful, God. And Lord, we are here, Lord. Help us, Lord, to understand our lesson today and guide us. In Jesus' name, Amen. Okay, magandang umaga sa inyo mga bata. Magandang umaga. Okay, ngayon, alam nyo ba yung kanta na A Little Frog? Mahusay ngayon. Sabayan niyo ako sa awitin natin ang The Little Frog. Ready? Sing! A little frog, a happy frog, they're all so very glad. They have no teeth, they have no tail, but all so very glad. Oh, gak, 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 oh, gak, 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 oh, gali, gali, gak. Gamay baki sa may sapa, malipayon siya. Walay ngipon, walay iko, kusog nga mukanta. O gak, 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 o gak, 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 o gali, gali, gak. O gak, 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 o gak, 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 o gali, gali, gak. Mahusay! Ngayon, pwede na kayong umupo. Meron bang lumiban sa ating klase ngayon? Tignan niyo muna ang inyong katabi. Mahusay, walang lumiban. Bigyan ng 5 bagsak. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Harap sa kaliwa, bigyan ng high five. Sa kanan naman, bigyan ng high five. Okay. Ngayon, meron muna tayong alituntunin sa ating aralin. Una, umupo ng maayos. Pangalawa, makinig ng mabuti sa guro kapag nagsasalita ang guro at syempre naman kapag nagsasalita ang iyong kaklase. Pangatlo, kapag meron kayong katanungan o tatawagin kayo ng guro, tumayo kayo o itaas nyo ang inyong kanan kamay. At kailangan mag-participate at lahat ng mga gagawin natin ay kailangan mag-cooperate. Nagkaintindihan ba tayong lahat? Mahusay. Okay, ngayon, babasahin ko muna ang ating layunin. Ang ating layunin ay, sa pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang, una, naintindihan ang kalagayang pangkalusugan, pag-unlad ng transportasyon, komunikasyon ng mga Pilipino at sistema ng edukasyon. Ipatupad sa panahon ng mga Amerikano. Pangalawa, na ibibigay ang dapat na maitulong sa lipunan. At pangtatlo ay nailalarawan ang pagbabago sa lipunan sa panahon ng mga Amerikano. Yun ang ating layunin. So ngayon, sa nakaraang aralin natin, di ba, ating pinag-aralan o ating tinalakay ang pamamahala na mga Amerikano dito sa ating bansa. Yun ang pamahalaang militar at pamahalaang sibil. So ngayon, tingnan natin kung meron kayong naintindihan. Dito sa aking pinaskil, meron akong mga katanungan kung ano ang kaibahan ng pamahalaang militar at ang pamahalaang sibil. No? Sino ang gustong sumagot? Ano ang kaibahan ng pamahalaang militar at pamahalaang sibil? Pumunta sa harapan. Ano nga ba yung kaibahan? Okay, Maria, ano ang iyong sagot? Sa pamahalaang sibil, ano? Ang mga sibilyan, nasa sibilyan ang namamahala nito, okay? Lagay natin dito ang sibilyan. Dito naman sa militar, sino ang makasagot? Uy, okay. Ang mga tao rito ay mahusay, Juan.
Walang karapatan ang mga tao rito. Walang karapatan ang mga... Ano pa? Meron ba kayong mga sagot? Girls at the back. Okay. Okay, Maria. Si Maria ulit. No? Dito naman sa civil daw, ay, ano nga yun? Maaaring ang tao ay mamumuno. No? Maaaring ang mga tao ay mamumuno. Mahusay! Meron talaga kayong naintindihan at naunawaan sa ating talakayan noong nakaraang araw. At dito naman, sa pamahalaan na ito, meron akong katanungan. Alin ang mas makapangangalaga ng mga karapatan ng mga mamamayang Pilipino? Ito ba pamahalaang militar o ang pamahalaang sibil? Okay, Michelle. Mahusay. Dito naman. Prin. Mahusay. Bigyan ng inyong mga kaklase ng 5 bagsak. 1, 2, 3, 4, 5. At may kasamang very good. Ayan. No, sa araw na ito, ating ipagpatuloy ang ating talakayan na ang pamamahala ng mga Amerikano sa Pilipinas. Dahil sa nakaraang araw, tinalakay natin ito. Pero hindi natin ito na tapos. Okay. Ngayon, meron muna tayong pangkatang gawain. Lahat ay bibilang ng 4. So, dito tayo magsimula hanggang 4 ha. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1,
4. 1, 2, 3, 4. Okay, lahat ng 1 ay dito uupo. Lahat ng 2, dito namang uupo. At lahat ng 3, dyan uupo. At sa 4 naman, doon din uupo. Okay, bilis. In 1, 2, 3. Oh, mahusay. Yung group 1 ang una nakabuo ng bilog. Ngayon, sa inyong pangkat, pipili kayo ng leader. Okay, pipili muna kayo ng leader. Okay. Lahat ng mga mata ay titingin dito at makinig ng mabuti. Okay? Sa unang pangkat, sa pangkat 1 naman, ito yung edukasyong ipinatupad ng mga Amerikano. Sasagutin niyo ito, ilarawan at ipaliwanag kung anong ibig sabihin ng larawan na ito. Okay? Dito naman sa pangkat 2, itong larawan na ito ay kalagayang pangkalusugan ng mga Pilipino sa panahon ng mga Amerikano. Sasagutin din niyo ito, ilarawan at ipaliwanag kung anong ibig sabihin ng larawan ito. At sa pangkat 3 naman ay pag-unlad ng transportasyon. Ito namang katanungan ay, ano ang napansin mo sa larawan na ito? Ipaliwanag kung bakit ito kailangan ng mga tao. At sa huling pangkat, ang pangkat 4 ay pag-unlad ng komunikasyon. Ito ang katanungan. Ano ang napansin mo sa larawan na ito?
Ipaliwanag kung bakit ito kailangan ng mga tao. Bibigyan ko kayo ng 5 o hanggang 10 minuto, kailangan tapusin nyo ito. Tapusin nyo ito ng hindi aabot sa 10 minuto. Nagkaintindihan ba tayo? Mahusay. At ngayon, natapos nyo na ang inyong gawain. Meron muna akong mga katanungan base sa inyong gawain. Okay. Unang katanungan. Ano ang napansin ninyo sa ating gawain? Sino ang sasagot? Ano ang napansin ninyo? Okay, Rian. Mahusay. Sino pa ang gustong sasagot? Okay, Bibi. Mahusay. No, lahat kayo ay magaling. Ang aking pangalawang katanungan, sa iyong palagay, no? Nakatutulong ba ito sa mamamayang Pilipino? Itong edukasyon, itong pangkalusugan, transportasyon, komunikasyon? Sa palagay ninyo, nakatutulong ba ito sa ating kapwa Pilipino? Sinong sasagot? Maria. Okay, mahusay. Sino pa? Boys at the back. Okay, John. Mahusay, no? Magaling. Lahat ay magbigay ng fireworks club. Okay, magaling. No? At ngayon, hindi lang, meron muna tayong gagawin. No? Ang mga mag-aaral ay magbibigay kayo ng mga opinion. Or, mga idea. No? Magbibigay kayo ng mga idea. Meron akong tanong. Sa tingin ninyo, ano ang kaibahan sa sistemang edukasyon noong panahon ng Amerikano at sa panahon ng Hapon? Ano kaya ang kaibahan ng sistema ng Amerikano at ng Hapon sa pamamagitan ng edukasyon? Sinong gustong sasagot? Ano kaya ang kaibahan nito? Siyempre, pareha sila. Edukasyon. Pero merong kaibahan. Sinong gustong sasagot? Ano kaya ang kaibahan nito? Sino? John? Ano ang kaibahan dito sa panahon ng Amerikano at sa panahon ng Hapon? Sino gustong sasagot? Okay, Maria. Okay. Sa Amerikano, ang ginagamit nilang wika ay Ingles. Ingles. Mahusay. Maraming nakapag-aral. Maraming nakapag-aral. Bakit maraming nakapag-aral dito sa Amerikano? Okay, dahil libre ang kanilang edukasyon. Kasi dito sa Hapon, ano nga dito? Maria? John. Okay. Dito sa Hapon, ang nakapag-aral dito ay, ang mayaman lamang. O, lagyan natin dito ng mayaman lamang ang nakapag-aral. Ano pa kaya kaibahan dito? Sino gustong sumagot? Okay, print? Okay. Dito sa Hapon, pwede dito ituro yung religion. Lagyan ko dito na religion. At dito naman sa Amerika,
Amerikano, ipinagbabawal ang pagtuturo ng relihiyon. Pagturo ng relihiyon. No, marami pa itong mga kaibahan sa panahon ng Amerikano at sa panahon ng Hapon. Sino pang gusto sumagot? Bibigyan ko ng plus points. O, ayan! Mateo! Mahusay! Sino pang gusto sumagot? Anong kaibahan nito? Ayan, look! Mahusay! Ayan, meron talaga kayong natutunan. Ngayon, meron akong ipapakita na larawan. Tignan nyo ng maigi ang larawan na ito. At lahat kayo ay magbibigay o kung gusto niyo, mabigyan ko kayo ng marka, mataas na marka, kailangan magbibigay kayo ng opinion o ang iyong sariling eksplanasyon kung ano ito. Base sa larawan na nakita ninyo, ito yung noon at ngayon. Makita natin dito ang edukasyon nila, yung mga paaralan noon. Dito naman sa ngayon, ito yung mga pangkalusugan. No, yung mga sa panahon ng Amerikano. Dito naman, ito sa ngayon. At makikita niyo yung mga sasakyan. At ito naman, no, meron talagang improvement. So ngayon, unawain ng mabuti. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto. Unawain ng mabuti ang larawan na ito. Base sa larawan, ano ang kaibahan ng ito? Anong kaibahan ng noon, ito, at ngayon? Ano kaya ang kaibahan nito? Sinong gustong sasagot? Okay, Maria. Mahusay. Sino bang gustong sumagot? Michelle. Ayan, mahusay. Girls at the back. Sinong gustong sasagot? Okay, Timothy. Mahusay. Okay. Meron pa akong mga katanungan. Dito sa larawan na ito, no, mabuti ba ang epekto sa bansa ng pagkakaroon ng paaralang pampubliko? Yung paaral na yun, yung private, ay public. Iba yung private kasi merong babayaran doon na mga mamahaling bayaran. At dito naman sa publiko naman, kagaya dito, yung mga pinapasukan nyo. Sa paaralang publiko, nakakatulong ba ito sa mga mag-aaral? Ano sa tingin nyo? Sa palagay ninyo? Sinong gustong sumagot? Prin-prin? Mahusay! Sino pa? Okay. Look? Again, mabuti ba ang epekto sa bansa ng pagkakaroon ng paaralang pampubliko? No? Nagbibigay ba ito ng epekto sa atin? No? Sa inyong mga mag-aaral? Okay, Timothy? Magaling! Sa aking pangatlong katanungan, naimpluwensyahan ba ang kalusugan ng mga Pilipino sa pananakop ng mga Amerikano? Ano sa tingin nyo? Naimpluwensyahan ba ang mga Pilipino noong panahon ng mga Amerikano? Ayan, makikita niyo sa larawan na ito. Sino gustong sumagot? Okay, Claire? Magaling. Sino pa?
Okay, John. Tumayo. Oh, very good. No, last, sa huling katanungan. Ano ang epekto ng pagunlad ng transportasyon at komunikasyon sa pamumuhay ng mga Amerikano? Makikita nyo dito, sa transportasyon at sa komunikasyon. Ano kaya ang epekto nito sa pag-unlad dito sa ating kapaligiran? No, tingnan natin dito sa ating kapaligiran o sa ating komunidad o sa ating lipunan. Ano kaya ang epekto nito sa ating buhay? Kagaya ng cellphone. Ano kaya yung epekto nito? Sinong gustong sumagot? Okay, Mateo. Ayan, mahusay. Sino pa? Dito. Luke. Ayan. Okay, Maria. Mahusay. No, lahat kayo ay bibigyan ng 5 bagsak. 1, 2, 3, 4, 5. Na may kasamang very good. Very good. Okay, lahat kayo ay very good. Ngayon, ating alamin ang inyong mga sagot kung ito ba ay tama. Lahat naman ng mga opinion o idea ninyo ay tama naman yan kasi inyo yung mga idea. At ngayon, tingnan natin ng mabuti para mas maintindihan natin kung ano nga ba ang mga pamamahala ng mga Amerikano sa Pilipinas base sa larawan na ito. At ngayon, ating alamin kung ano-ano ang mga pamamahala, no, base sa mga larawan na ito na inyong sinagot kanina, yung edukasyon, kalusugan, at pag-unlad ng transportasyon at komunikasyon. No, ngayon, ating munang intindihin at pwede kayong magbigay ng inyong mga idea or explanation or opinion. No, lahat tayo dito ay kailangan matuto. No? Una, ang pagbabago ng sistema ng edukasyon. Itong pagbabago ng sistema ng edukasyon, lahat makibasa, itinatag ng Komisyong Pilipino noong 1901 ang Kapawaran ng Paturuang Pambansa o Department of Instruction. No, ang Amerikano ang nagtatag nito. No, para ang mga kabataan, no, ang gustong mag-aral ay pwede na mag-aral kasi itong paral na ito na itinayo nila ay libre. No, itong edukasyon na ito ay libre. No, base sa aktibidad natin kanina, yung, di ba, kaibahan sa pamamahala ng sa panahon ng Hapon at sa panahon ng Amerikano, yung kaibahan ng edukasyon nila. Kasi dito sa Amerikano, libre. No? Pwedeng makapag-aral yung mga mahihirap. Kasi meron itong pampublikong paaralan. At sa Hapon naman, ang pwede lamang makapag-aral doon ay yun lamang, mahusay Maria, yun lamang mayayaman o merong may kaya. No, mga paaralan ay binuksan, no? Binuksan sa iba't ibang dako ng bansa para lahat naman mga gustong mag-aral ay pwede na makapag-aral, no? Sa mga lugar na walang silid-aralan, no, ang mga Amerikano ay umupa sila para magkaroon ng paaralan, no? Kahit sa mga gusali, para meron lamang silang paaralan. No, yan din ang isa sa tinatag ng mga Amerikano. At take note, itong mga tinatag ng mga Amerikano, isa itong estratehiya para ang mga Pilipino ay masasabi nila na ay okay lang pala yung mga Amerikano kasi meron namang maitutulong sa atin, no? Parang colonial na mindset. Tapos, ito yung mga estratehiya nila na gagamitin para masasabi ng mga no, ang mga Pilipino na okay lang pala, no, ang mga ginawa, no, para hindi na maghimagsik, no, yung mga ating kapwa Pilipino. Pero strategy lamang ito. Kahit strategy, di ba, meron ding ang bago na katutulong din ito sa ating bansa. And let's proceed to pagbubukas ng mga pamahalaang pampubliko. Sino gustong bumasa? Okay, lahat. John. Ikaw. O si John. Okay, John. Basa. Ilan sa mga binigyang diin sa pagtuturo ay ang mga kalamang pangmamaya
mamayan at demokratikong pamumuhay at hindi relihiyon na gaya noong panahon ng mga Espanyol. No, ano ang maibibigay mo na idea, opinion base sa iyong nabasa dyan? Okay, mahusay. No, sabi pa ni John na ipinagbabawal daw ang relihiyon. Tama, di ba? Sa inyong aktibidad kanina, bawal dito sa panahon ng Amerikano, ipinagbabawal sa kanila ang pagturo ng, ayun, mahusay, relihiyon. Dahil nag-focus sila sa kaalamang pangmamayan at demokratikong pamumuhay para maging maunlad ang ating bansa. No, dito naman, sinong gustong bumasa? Okay, Rian. Noong 1901, may 600 na guro ang ipinadala ng United States. No? Ilan nga yun? 600. Sila ay sakay ng barkong SS Thomas, kaya Thomasites ang itinawag sa kanila. English ang ginamit ng wikang panturo. Ano ang maibibigay mong idea or explanation riyan sa iyong binasa? Okay, mahusay. Sabi niya na English ang ginamit, no? Di ba sinagot din ninyo yan na sa edukasyon sa Amerikano, English ang kanilang ginamit. Bakit kaya English? Okay. No, malalaman natin yan mamaya. No, nagpadala sila ng, ito yung 600 para magturo, maging guro ito. Tapos ang tawag nila dito ay Thomasites. Bakit nga Thomasite ang tawag dito sa mga guro na ito? Kasi sa barko na sinakyan nila, ang tawag doon ay SS Thomas. Kaya tinawag silang Thomasites. Naintindihan ba lahat? Ayan. Dito muna tayo sa, let's proceed to pagtatang ng mga kolehiyo at universidad. Okay, sinong gustong bumasa? Okay, Michelle. Basa. Itinatag ang paaralang normal ng Pilipinas noong 1901 upang higit pang mapalaganap ang edukasyon sa bansa. Ano ang maibibigay mong opinion or explanation base sa iyong nabasa? Ano yung naintindihan, Michelle? Okay? Mahusay, no? Itong mga Amerikano, nagtatag na sila ng mga paaralan kahit sa iba't ibang, doon sa Mindanao, sa Visayas, no? Then sa iba't ibang bansa, no? Nagtatag sila ng mga, ano ngayon? College. Kung, di ba, primary, elementarya, secondary, high school, at dito naman sa college. No, kasi dito sa kolehiyo, dito na nakapag-aral ang mga Pilipino ng abogado, medisina, no, at iba pa, no? Dito na sila nakapag-aral kasi ang mga Amerikano ay nagtatag na kolehiyo. No? Noong 1903 naman, no, nagsimulang magpadala ng mga mamamayang pinag-aral ng libre sa United States. No, yung mga ating mamamayang Pilipino, no, pinadala sila doon sa United States para mag-aral, no, libre ang kanilang pag-aaral, di ba? Pero hindi mga magandang naitulong ang mga Amerikano, no, dito sa atin. No, malaki ang pagkakaiba ng sistema ng edukasyon, no, na itinatag ng Amerika at ng Hapon, no, ng mga Amerikano kaysa sa sistema ng Hapon. Ngayon, dito muna tayo. Let's proceed to kalinisan at kalusugan. No? Lahat ay sabay-sabay sa pagbasa. Itinatag ng mga Amerikano ang lupon sa kalusugan ng bayan or sa English, Board of Public Health noong 1901. Isa sa mga ospital na pampubliko na naipatayo noon ay ang Philippine General Hospital. Kasi, syempre, ang mga Pilipino, kaya sinakop sila kasi wala pang kakayahan at hindi
hindi pa improve yung mga knowledge or I mean yung mga strategy ng mga Pilipino kasi kaya sinakop tayo para maging, di ba, una yung Espanyol, ginawa tayong alipin, no? Di ba, sila Rizal, sila Bonifacio, nakipaglaban. Pero dito sa pagkatapos nun sa mga Hapon, ito naman yung mga Amerikano. Dito na improve yung pangkalusugan ng mga mamamayang Pilipino o pangkabuhayan na meron na silang hospital, di ba? Dito sa college, pwede na dito silang mag-aral ng medisina. Kaya dito, nagtatag sila ng, Board of Public Health. No, meron ng mga gamot. No, meron ng mga malaking hospital. No, dito sa panahon ng mga Amerikano, no? Nagtayo ng mga ospital at klinikang pampubliko sa ating bansa at nagkaroon ng makabagong kagamitan, no? Yung mga kagamitan sa ospital na makikita ninyo, di ba? Okay. No, malaki ang naging pagbabago sa kalusugan, no, ng mga Pilipino. Kaya syempre, meron ng mga gamot, meron ng vitamins, no? At nagbabago rin yung pag-uugaling pangkalusugan ng mga Pilipino. Like, bago kumain, maghugas muna ng kamay. No, dito yan nasunod sa mga Amerikano. Naintindihan? At syempre naman, nang dahil sa ospital na itinayo nila, nasugpo na rin ang mga kumakalat na sakit. Diba? Meron namang mga gamot. Nagkaintindihan? Sino bang gustong magbigay ng idea? Okay, wala na. At dito naman sa pag-unlad ng transportasyon at komunikasyon, sino gustong bumasa? Ayan. Okay, Mateo. Nagsimula ang pangkomersyong paglalakbay sa himpapawid ng Pilipinas noong 1930. Nagkaroon ng automobile, truck, bus, train, at eroplano. Dito naman, ipinakilala ang makabagong kasangkapan sa komunikasyon tulad ng telepono, radio phone, at telegraph, no? Nang dahil dito, no, naging maunlad na ang ating bayan nang dahil sa mga Amerikano, no? Meron na silang naimbento na like ganito, automobile, truck, no? Makikita natin dito. Sila dito yun. Sa panahon ng Amerikano ito. No? So, meron akong katanungan. Base sa larawan na ito, o base sa explanation na ito, no, gaano ba kahalaga ang mga transportasyon at komunikasyon? Gaano nga ba ito kahalaga sa atin? Kahit noong panahon, no, na sinakop tayo ng Amerikano, sino gusto sumagot? Okay? Print? Mahusay. Maria. Magaling. Sino pang gusto sumagot? Girls na ba? Okay. Claire? Magaling. No, meron talaga kayong naintindihan, no? At nagpagawa ng mga daan at tulay ang pamahalaan dahil kailangan ang mabuting paraan ng transformasyon at komunikasyon. Meron na silang magagandang tulay at daan, no? Noong panahon na yun, no? Nagtatag ang mga Amerikano ng tanggapang pangkuryo sa bawat munisipalidad kasi mahalaga ito, no? Pinangasiwaan ito ang lahat ng uri ng mga ipinadala ng kuryo, no? Tulad ng mga sulat, no? Pwede na sulat magpadala, pwede na makapunta doon sa ibang bansa, telegrama, at salapi o money order. No, naging maunlad ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang lugar dahil sa pag-unlad ng komunikasyon. Kasi kapag meron ng eroplano, di ba, mas madali na tayo pumunta sa ibang bansa. Di ba? Ano pang gusto niyo? Gusto niyo pang magbigay? Pag meron ng radio, o mahusay, sino? O ayan, Maria, mahusay, di ba? Malalaman natin kung ano na ang mga balita, no? Talagang nagbibigay itong tulong sa ating lipunan o sa ating komunidad. No, dahil dito,
ito yung isa sa mga pamamahala ng mga Amerikano dito sa ating bansa. Lahat ba ay nagkaintindihan? Ayan, mahusay. Sinong may katanungan? Wala? Okay. No? Ngayon, wala namang mga katanungan. Pupunta na tayo sa pagsusulit. No? Uulitin ko. Wala na bang katanungan? Girls at the back? Ayan. Again, ano nga yung isa sa mga pamamahala ng Amerikano sa Pilipinas? Lahat ay sabay-sabay. Pagbabago ng sistema ng edukasyon, pagbubukas ng mga paaralang pampubliko, pagtatag ng mga kolehiyo at universidad, kalinisan at kalusugan, pag-unlad ng transportasyon at komunikasyon. No, balik tayo sa ating larawan na ito. Ito yung mga naitulong o naambag ng mga Amerikano. At ito naman sa ngayon, no? Makikita natin yung pag-uswag at pag-improve, pag-unlad ng ating bansa, no? Makikita natin kasi nakapag-aral na kasi yung mga Pilipino at meron na silang natutunan. At nang dahil dito, naging isip kolonyal na ang mga Pilipino. No, kahit sa pananamit ng mga Pilipino, naging sinunod naman nila ang pananamit ng kulturang Amerikano sa mas pinapahalaga nila ang pagsasalita ng Ingles. At syempre, mas marami silang alam sa mga bayani sa Amerikano. No, nawala na yung sila Rizal, no, sila Bonifacio, sila Mabini. No, yan naging isip kolonyal na ang mga Pilipino nang dahil dito sa mga ipinatupad ng mga Amerikano, no? Uulitin ko, naging estratehiya lamang ito para ang isip natin ay maging kolonyal, no? Naging estratehiya ito, no? Ito ay nabibilang sa kooptasyon. No, lahat naman ay nagkaintindihan, harap sa katabi, bigyan ng high five. High five. Sa kaliwa naman, high five. Okay. No, magbigay tayo ng Dorian clap kasi lahat ay merong natutunan. 1, 2, 3. Okay, very good. No, ngayon sa inyong aklat, buksan ninyo ang inyong aklat. No, lahat 'di ba ay nagdala ng aklat? Sinong ayan, lahat ay nagdala. Buksan ninyo ang aklat sa pahina 100. Sa pahina 100, makikita ninyo dyan ang ating gagawin. So, kumuha kayo ng malinis na papel. Okay. Base dyan sa inyong aklat, no, babasahin ko rito. No, lagyan ng star kung ang pampublikong paaralang inilalarawan ay noong panahon ng Espanyol. Kung nasa panahon ng Espanyol, or sa panahon ng Amerikano, o sa panahon natin ngayon. No, makikita nyo dyan sa inyong mga aklat. No? Example dito sa una, bukas para sa lahat. O saan nga ba ito? Sa panahon ng Espanyol, sa panahon ng Amerikano, o sa ngayon? So ngayon, no, lagyan nyo lang ng star. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para matapos ang inyong mga gawain. Okay? Ayan. Natapos na ang inyong mga gawain. Okay, ngayon, ipasa ang inyong papel sa harapan. Okay, kukunin ko yan mamaya, Mariahan, yung papel na yan. Kasi, tingnan natin kung lahat ay merong natutunan. Now, sa inyong takdang aralin, kailangan tayo gagawa ng pangkat, no? Let's count. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay? In count of 1 dito, in count of 5. Lahat ng 1 dito, lahat ng 2 dito, at lahat ng 3 dito naman. Okay, in 1, 2, 3, 4, 5. Okay, mahusay. Okay, ngayon, makinig kayo ng mabuti kung ano ang inyong gagawin.
gagawin. Ito yung takdang aralin na inyong gagawin. Gumawa ng pananaliksik at sagutin ang pangunahing tanong. Sa pangkat una, okay, you can jot down or take note. Ang sa pangkat una, ang gagawin nyo ay maghanap ng iba pang patakarang pinairal ng United States sa ating bansa. Uulitin ko, maghanap ng iba pang patakarang pinairal ng United States sa ating bansa. Sa pangkat dalawa, mag-interview ng isa o dalawang guro. Hingin sila ng mga mungkahi kung paano mapangangalagaan ang mga karapatan ng mga mamamayang Pilipino. So mag-interview kayo na dalawang guro. Pwede isa o dalawang guro. Sa pangkatatlo naman ay magsaliksik at magmasid sa kapaligiran. Tapos, batay sa iyong nakita sa kalagayan ng mga tao, sumulat ng mga mungkahi kung paano mapangalagaan ng mga mamamayang Pilipino. Yan yung mga gagawin nyo. Lahat ng pangkat, pipili kayo ng leader. At makikita itong gawain nyo sa inyong kwaderno. No, buksan nyo ang inyong kwaderno sa pahina 99. Andyan yan, mababasa yan. No, lahat yan ay mababasa. So, ngayon, nagkaintindihan ba? Okay, ipapasa nyo yan sa susunod na ating talakayan, no? Dahil ngayon ay Friday, ipapasa nyo sa atin yan sa Lunes. No, lahat ba ay nagkaintindihan? Mahusay, lahat ba ay merong natutunan? Magaling, magaling, no? Kailangan lahat ay merong matutunan. So, okay. So, ngayon, pwede na kayo mag-take your lunch. Okay, class dismissed. Maraming salamat po.